Okay, pakinggan na natin. Ilagay natin sa ganitong sitwasyon na. Okay. Minsan kasi, sa totoo lang yung mga lalaki, kaya sila bumibembang ng ibang babae for status purposes. Ngayon, kunyari for status purposes. Bumibembang for status purposes. So, ano yung justification doon? So, kailangan umaano ka kasi parang may leaderboard ng pag-iyot, 'di ba? Kunyari naiyot mo si ganito, ito yung score niyan. Naiyot mo si ganito, score yan, ganyan. Ganun ba 'yon? Hindi ba kaya ka umiiyot? It's one of two things. You're a very horny person, or number two, you are insecure about yourself, so you find someone to fill in the insecurities, okay? Or it can be both. Pero sa nakikita ko, yung number one yung pinaka, well, you're just a very lustful person. I mean, if you are like that, then don't be in a relationship kasi kawawa yung magiging jowa mo pagka umiiyot ka ng ibang lalaki or ng ibang babae. 'Di ba? Pwede naman yun. Maging single ka, tapos do whatever you want. Pwede yun. Pwede. Basta consensual If it's consensual, then that's good. Okay, tuloy. Ikaw yung wife niya, hayaan mo nang tumaas yung status niya. Ano ba yung status kasi na yan? Kasi pag nabembang namin yung, kunyari, gusto ng ibang mga lalaki, yung status talaga namin tumataas sa mundo naming mga lalaki. Ano ba? Si Manette ba highly sought after yan sa mundo ng mga lalaking may scoreboard ng iniyot nila? Kasi ano yan pwede bang makakuha ko ng kopya niyan kung sino yung pinaka mataas? Kasi ganun yan di ba? Parang leaderboard siya so pag iniyot mo si ganito, yeah, Ben! Iniyot ko si ganito, man! O ganun ba yon? God damn, this mother, father. So ano yung point nito, Bugoy? Ano yung inaano mo? Ano yung pinopoint mo rito na gawin ng mga babae? Hayaan mag-cheat yung mga lalaki. Then it's not cheating pag hinahayaan ka. It's consensual. So why are you framing it as cheating? 'Di ba? Pag pumayag naman yung asawa mo na umiyot ka ng iba, edi una, yung asawa mo walang paki sa'yo kasi kahit sino na lang pwede mong iyutin siya ba pwede niyang gawin yun. Ano yan paano ako rin gusto kong gawin to sabi ng asawa na gusto kong gusto ko rin may scoreboard din kami mga lalaki. It sounds like it's coming from an insecure individual na pumasok sa isang relationship kasi kailangan niya ng emotional blanket kapag na hurt yung ego niya sa mga nakakapaligid niya. Hindi tatlo yung asawa ko pare. Ikaw wala kang asawa single ka nga It seems like this is coming from a weak-minded individual na hindi niya kayang mag-hold ng isang relationship. So what he did was he took 3 women and flaunted it as a win for him. Even though kung titignan mo yung nuances nito, si Manette ay pinsan niya yung isa, tapos yung isa naman iniwan siya. So dalawa na lang yung wife mo yung magpinsan pa. Puta yan, agency. Teka, nawala yung 10 ko. 10. Nanetong si Bugoy, daming alam Alam nyo, kung hindi nyo kayang maging in a relationship, then don't be in a relationship. Go fuck anyone you like. If talagang yun yung gusto nyo. Kung score lang, so don't bring someone in your world para lang saktan sila. Kasi for women na edukada, for women na may gustong marating sa buhay, they will not allow this kind of situation. Di ba? Na maging kirida kabet or merong kirida or kabet yung asawa mo na iskandalong malaki kapag nangyari yon. Anong scoreboard yan? Sira ba ulo mo? Ang problema kasi talaga yung 2 joints na yun yung ganyan putya. Diyan siya talaga pinaldo ng sobra kasi nga naging usapin niya nung ni Isko ni yung tawag dito. Ito yung ni Isko yung campaign niya nakakabwisit tuloy. So kung yun makakatulong sa amin yun na makikinabang di naman kayo bandang huli, hayaan nyo lang siya mag-cheat in peace.
O di hindi nga cheat in peace yun. Ang tawag doon, hinahayaan nyo. You are creating dysfunction to a functional relationship. Paano ba na natin malalaman kung something is dysfunctional? Okay, kasi may standard kasi. Ano ba yung standard family? May asawa, may anak, walang cheating. Actually, if you are already married to someone, you are in a legally binding contract not to sought for other women, okay? Pag may concubine ka, 'di ba? Kasalanan 'yon. Kapag yung vowsy, 'di ba, isang grounds sa psychological abuse if you try to find if ikaw ay naghahanap ng babae. So, you are teaching men to abuse women in a way na hayaan nyo na lang mag-cheat yung mga yan. That's why, if you wanna do yung sinasabi niya, don't be in a relationship. Why would you want someone else na masaktan in your behalf because you are just insecure about yourself, your manlyhood? Pwede naman yun eh. Yung tinuturo mong yan. Kaso nga lang, mas mataas kasi yung standards kapag single ka. Kailangan talaga yung mga magiging ebabab mo, magaganda talaga. Pero pagka nasa level ka ni Bugoy, kahit sino pwede. Kahit magpinsan pwede. Kahit mukhang nagpipiga ng kalamansi pwede. Kahit single mom talaga pwede. Na may isang anak na yung tatay mo kang mabait pwede. Anong ginawa mo doon sa anak ni Manette Boy? Hindi mo kinakwento Hindi kasali sa script. Hindi ka pwede maging mabuting tao. Kailangan talaga gangsta. Ina mo, tuloy. Kaya nga galingan mo as a wife. Isipin ayan. Ito yung kaluktong niyan eh. mo hindi ka nagalit, sa tingin mo hindi ako babalik sa'yo. Kunyari wala ka talagang sinabi. Sino mananalo? Wala kang sinabi Let's say, ako na yung husband mo. Nag-cheat ako. Wala kang sinabi. Sino ngayon ang mas mataas ang value para sa akin? Ikaw o yung bago kong babae? Si Queen Wasabi, ikaw ba yung kausap nitong mokong na to? Ba't di mo barahin? Una, pag nag-cheat ka, tapos asawa ka niyan, idemanda nyo. Pwede yun, di ba? Bawsi. Kasi nga, merong kayong relationship ni Bugoy na Koy-Koy eh. Naneto talaga. Doon ngayon ang tingin ko sa'yo, damn, kahit mag-cheat ako, nandito pa rin siya. Taas ng value nito. Hindi. You're subjecting women to abuse kapag ka ganon. Alam mo, mas maganda, wala kayo dapat moral obligation sa isa't isa if you wanna be in that kind of relationship. Okay? Hindi mo girlfriend, hindi mo kaano-ano, wala kayong connection. Mas maganda kapag ka ganun eh. Less yung liability mo dun sa kabilang tao. 'Di ba? Kung gusto mong gawin 'yon, kaso you have to be a real baller para gawin 'yon. Kasi kung ganyan ka lang na nagmemema sa internet, wala. Talagang ganyan ang bagsak mo, yung mga tipo ni Manette. Biruin mo, 3 yung jowa niya, pare. 3 yung jowa niya, tapos iniwanan siya. Which reminds me of di ba sa Deadpool, nag-aaway si Wolverine at saka si Deadpool sa kotse. Sabing ganun ni Wolverine, "Kau nga you cannot hold on to a relationship to a goddamn stripper." Gumanon siya. Galit na galit siya. Ganda ng pagkaka-deliver ni Hugh Jackman doon. Hindi ko lang ma-deliver ng maayos. So, ang point nun kasi, this is similar to that. You can only do that kasi yung mga partners mo allows you to do that. They have a relatively good life with you. But what if the girl is a lawyer? What if the girl is a doctor? What if a girl is actually mayaman? Is a daughter of a politician, a daughter of a general, a daughter of a policeman. My daddy is a policeman. Dang dang darang. Or someone with high social status na hindi nagpipiga ng kalamansi. Edi you cannot do that anymore. 'Di ba? Why? Because these women, well, number one, if you want to F with them, you have to show that you can dance with the dragons. But you don't. What you are, Bugoy, is you are an insecure individual that you connect or you use women to
para pagtakpan yung insecurities mo. Kasi you can do that, man. My guy, you can do that. As long as you stay single. Kasi when you're single, you don't have liability to other people. You don't have moral obligation sa kanila na sila lang yung i-date mo. Naintindihan mo ba? Ganon kahirap yon. Yun yung tamang gawin. If you wanna do this, go ahead. Sinasabi ko sa inyo, kung gusto nyo magjowa ng mag-iyot ng marami, pwede. Pero yung para magjojowa ka, para meron kang security blanket kapag ka ikaw ay mag-isa or wala kang makausap paggabi, mali naman yata yon. Naintindihan mo? That's how, well, at least in my opinion, yung mga lalaki sa bracket ko are doing. Siguro magkaiba tayo ng bracket. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan. Siguro, I would like to challenge Bugoy na to a debate, okay? Online debate lang. Hindi na natin kailangan magkita. Mag-uusap lang tayo back and forth. Magdidebate lang tayo. Gusto mo, unlimited rounds, 10 minutes sa'yo, 10 minutes sa akin, tapos cross tayo. Kasi sigurado ko naman, hindi naman aabot ng 20 minutes yung debate na yun bago kita kulatain eh. So, I would like to challenge you to a debate and about anything that you like. Ikaw ang pumili ng topic. Gusto mo nuance talaga sa ginagawa mo, as in wala akong alam. Pero, of course, kung wala talaga akong alam, you have to give me like 2 hours to prepare. Yun lang yung hihingin ko kapag hindi ko talaga alam. Pero pag ganyan, kahit on the spot, yun lang, gaya mga lods.